Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig at magnilay sa mensahe ng salita ng Panginoon, dala ng iyong programang The Solid Rock. At sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Kristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaan at biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa Martes, mga kapatid ko kay Kristo. Naway nasa mabuting kalagayan kayo sa umagang ito. At sa inyong pagpasok sa trabaho ay samahan kayo ng ating Panginoong Hesukristo upang malayo sa anumang panganib sa buhay. Samahan niyo ako sa ating pananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito lumalapit po kami sa inyo harapan na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pag-asa. Ikaw po ang aming sandigan at lakas sa gitna ng mga pagsubok at paghahanap ng kabuhayan. Ipinagdarasal po namin ang lahat ng mga naghahanap ng trabaho, Panginoon. Nabigyan mo po sila ng tiyaga, katatagan ng loob, at malinaw na direksyon. Buksan mo po ang mga mapintuan ng oportunidad at gabayan sila sa tamang landas na iyong kalooban. Naway mawala ang panghihina ng loob at mapalitan ito ng pananampalataya at pag-asa sa iyong mga plano. Pagkalooban mo rin sila ng mabubuting pagkakataon na magbibigay ng dignidad at kaunlaran sa kanilang buhay at pamilya. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang lahat sapagkat ikaw ang aming tagapagkaloob at bukal ang lahat ng biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at manliligtas. Amen. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 10, talatang 26 hanggang 31. Ito po ang sinasabi. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kundi kalooban ng inyong Ama. At kayo maging ang buhok ninyo ay bilang niyang lahat.
Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Sa talatang ito ng Mateo, Kabanata 10, talatang 26 hanggang 31, binibigyan tayo ni Jesus ng isang napakahalagang paalala. Huwag tayong matakot. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat walang natatago na hindi mabubunyan at walang lihim na hindi malalaman. Dito mga kapatid, ipinapaalala sa atin na ang katotohanan ay laging mananaig. Maaring sa ngayon ay may mga bagay na natatakot. Mga taong umaapi, mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan. O mga sitwasyong hindi natin maunawaan. Ngunit sa mata ng Diyos, mga kapatid, walang bagay na hindi niya nakikita. At walang problema hindi niya kayang ayusin sa tamang panahon. Patuloy pa niya tayong hinihikayat, mga kapatid. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Dito, tinuturuan tayo ni Jesus na ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pisikal na buhay, kundi ang ating mga kaluluwa. Maraming bagay sa mundo ang maaaring makasakit sa atin. Yung krisitismo, pagkabigo, at pagsubok. Ngunit wala sa mga ito ang may kapangyarihang sirain ang ating espiritu kung tayo'y ay mananatiling nakahawak sa ating Panginoong Diyos. Dagdag pa niya, mga kapatid, 2 bang maya ang ipinagbibili sa isang kusing? Gayunman, isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong Ama. Napakagandang paalala, mga kapatid, na kahit ang mga maliliit na nilalang ay mahalaga sa Diyos. Kung ang mga maya ay kanyang pinapansin, gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak, kanyang mga tagasunod? Diba? So, ang bawat luha natin, mga kapatid, bawat sakit at bawat pagsubok ay alam ng Diyos yan. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Dahil ang Diyos ay lagi nating kasama saan man tayo pumaroon. At lalo pang nagbibigay ng kapanatagan ang panghuling bahagi. Kahit ang mga buhok, sa inyong ulo ay bilang na lahat. So, ibig sabihin, mga kapatid, walang detalye ng ating buhay ang hindi alam ng Diyos. Hindi tayo basta-basta nalilimutan o pinababayaan. Tayo ay mahalaga sa Kanya sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ano man ang iyong kinaharap na mga problema, mga pagsubok sa buhay sa araw na ito,
ipinagkatiwala mo yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Kasi kasasamahan ka niya. Wala pong mga bagay dito sa mundo na hindi kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang may likha noon. Di ba? Siya ang may likha. Kahit ang mensahe ng Mateo 10 ay malinaw. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa Diyos. Sa gitna ng takot, sa gitna ng pangamba, at kawalan ng katiyakan. Mga kapatid, ang Diyos ang ating kanlungan. Siya ang nakakaalam ng lahat at siya ay laging kasama natin. Yun, pangako niya yan sa atin, mga kapatid. Hindi niya tayo iwanan at pinabayaan man. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Naroon, kasama natin ang Diyos saan man tayo pumaroon. Ano man ang ating ginagawa, kasama natin siya upang tayo iligtas sa anumang kapahamakan na mangyari sa ating mga buhay. Sa ating buhay, mga kapatid, paano mo hinaharap ang takot? Paano mo hinaharap ang takot? Natitiwala ba kayo na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng nangyayari? Naway matuto tayong huwag mabuhay sa pangamba, kundi sa pananampalataya, di ba? Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa biglang pagtaas ng mga gasolina, sa biglang pagtaas ng ating mga basic commodities. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay patuloy na nakikinig sa ating mga dalangin. Hindi niya tayo pinabayaan, mga kapatid. Di ba? Kaya patuloy lang tayo. Patuloy tayong manampalataya, umasa na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang gumagawa ng kaparaanan upang tayo ay hindi mapahamak, hindi tayo matakot sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, yung gera na yan sa Israel, Iran at Amerika. Wala yan. Ito yan man ay nakakamatay sa ating physical na buhay, pero ang ating spiritual na buhay ay hindi nila kayang patayin. Kaya huwag tayong matakot. Ang kagutuman, huwag tayong matakot. Ang Diyos ang siyang ating sandigan ng ating mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Amang makamangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming natutunan. Salamat po sa paalala na huwag kaming matakot sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay at walang natatago sa iyong paningin. Panginoong Hesus, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng aming mga takot, pag-aalala at mga pagsubok sa buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami panghinaan ng loob sa harap ng mga hamon. Maraming salamat din po sapagkat paalala mo sa amin na kami ay mahalaga sa iyong mga mata, na kahit ang aming mga buhok sa ulo ay bilang mo. Ipinapaalala nito na kami ay iyong minamahal at hindi mo kami kailanman pinabayaan. Gabayan mo po kaming mamuhay ng may tapang, may pag-asa at pananalig sa iyo. Naway manatili sa aming puso ang katotohanan, ikaw ang aming Ama na laging nagmamahal at nag-iingat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen at amen.